Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Kaloy, isang Roman Catholic. At ngayong araw na ito, ang tatalakayin ko ay tungkol sa Holy Trinity o kabanal-banalang iisang tatlo. Ilan po ba ang Diyos natin? Isa, dalawa o tatlo? Tayo ay naniniwala, mga Katoliko, na ang Diyos natin ay iisa, pero merong tatlong persona. Paano ba nangyari na ang isa ay naging tatlo at ang tatlo ay iisa? Para po maunawaan natin ito, kailangan mabasa natin kung ano ang sinabi ni San Juan patungkol sa kalikasan ng Diyos. Sinabi ni San Juan sa kanyang unang sulat, ito ay matatagpuan sa First Letter of John, chapter 4, verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mga kapatid, sinabi po ni San Juan, ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon po, meron po bang pag-ibig na mag-isa? Wala. Sapagkat ang kilos ng pag-ibig ay galing sa loob papunta sa labas. Merong nagbibigay at merong tumatanggap. Kung mag-isa lamang, hindi ito pag-ibig, ito ay pagiging makasarili. Kaya nga naman, kung ang Diyos ay pag-ibig, hindi po pwede na ang Diyos ay mag-isa lamang. Kaya nga naman, ang ating pagkakaunawa, pagkakakilala sa Diyos ay merong Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang Ama, iniibig niya ang Anak. At ang Anak, iniibig niya ang Ama. At dahil ang Ama ay Diyos at ang Anak ay Diyos, ang kanilang pag-ibig sa isa't isa ay Diyos din, ang Espiritu Santo. Ngayon mga kapatid, kung halimbawa, Ama lamang, wala ang Anak, tanggalin natin ang Anak, matatawag ba natin na ito na pag-ibig? Hindi. Kung Anak lang, tanggalin natin ang Ama, pag-ibig ba ito? Hindi rin. Kung Ama at Anak at wala ang pag-ibig nila sa isa't isa, ang Espiritu Santo, pag-ibig ba ito? Hindi rin. Kaya nga naman, hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig at mas lalo pa po natin palalawigin ang ating pag-unawa tungkol sa Holy Trinity o kabanal-banalang iisang tatlo.